C. Pakakasalan ko ang anak na babae ng pamilyang Scott na nasa koma. Sam, maganda yan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Anumang klaseng kasal ang gusto mo, gagawin ko yan. Nagpapakasal ako sa ibang pamilya para sa anak mong labas. Ito ba ang pasasalamat mo sa akin? Sam, lumalampas ka na sa linya sa sinasabi mo. Kapatid mo si Ben. Galing siya sa ibang ina. Mahal. Max Shaw, wala kang hiya. Mahal. Tatay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Mahal ko, pasensya na, kasalanan ko, pero anak ko pa rin siya. Anak mo, wala kang hiya. Hindi ka makatao. Mahal, mahal. Nanay. Nanay? Nanay. Doktor, kumusta ang asawa ko? Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin. Nanay! Nanay! Siya ang resulta ng kalokohan mo. Hindi ko siya kailanman tatanggapin. Sige, sabihin mo sa akin. Ano ang gusto mo? Gusto ko ng 10,000 bilyon. Ano? 10 bilyon? Nababaliw ka na ba? Mukhang, kinuwenta mo na ang net worth ko. Hindi mangyayari yan. Pwede kang tumanggi. Kahit na 10 bilyon ay hindi sapat para mapakasal si Ben sa isang babaeng nasa koma. Teka. Ibibigay ko sa iyo ang pera, pero kailangan ko ng konting oras. Ibibigay ko yan sa iyo kapag pumunta ka na sa Valia. At saka, kapag kasama ko na ang pamilyang Scott, ipapalipat ko si Sujad para protektahan ang anak mong labas. Ano? Si Sujad? Hindi ba't siya ang babaeng mahal mo? Sigurado ka bang ibibigay mo siya kay Ben? Oh, siya ang babaeng pinakamamahal ko. Ginoong Shaw, ako na po. Ginoong Shaw, ako na po. Ginoong Shaw, sila ang pinakamagagaling na babaeng bodyguard sa bansa. Tigilan. Ikaw na. Ang kailangan mo lang gawin ay pumayag. Hello? Miss Jude, tapos ka na ba sa pagiging bodyguard mo? Ikaw ang panganay na anak ng pamilyang Judd sa Sonos. Pwede mong makuha ang kahit sinong lalaki ang gusto mo. Kung gusto mo si Ben, agawin mo na lang siya. Bakit ka pa nag-abala na maging bodyguard ng kapatid niya? Hindi mo maiintindihan. Si Ben ay isang anak sa labas. Mahirap ang buhay niya at kulang siya sa katiyakan. Kailangan kong dahan-dahanin. Saka lang niya ako tatanggapin. Ang hopeless romantic mo naman. Pero ang kapatid niya, araw-araw kang nililigawan. Kilalang-kilala siyang heartthrob. Wala ka bang nararamdaman? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Maraming socialite ang may gusto sa kanya. Halos gusto na nilang makipagtalik sa kanya. Hindi ako interesado sa kanya.
Wala siya kumpara kay Ben. Ano? Sujad? Hindi ba siya ang babaeng mahal mo? Sigurado ka bang ibibigay mo siya kay Ben? Gusto mong malaman kung bakit ko siya binibitawan? Dahil, katulad mo, gusto niya si Ben. Bakit ka nandito? Bakit ka huminto? Sawa ka na ba? Kailangan mo ba ng tulong ko? Mr. Shaw, may kailangan ka ba? May auction mamayang gabi. Sasama ka sa akin. Mr. Shaw, nakalive ako. Nandoon si Ben. Sige, sasama ako sa'yo. Malapit na. Sa lalong madaling panahon, nasa tabi mo na si Ben. Anong nangyayari sa kanya ngayon? Ang ganda-ganda mo ngayon. Basos. Pwede bang tulungan mo ako? Ano pang hinihintay mo? Galit ba siya? Para akong nag-aalala. Miss Judd, anak ka ng pamilyang Judd. Paano ka naging bodyguard ng iba? Hindi mo maiintindihan. Malalapitan ko si Ben sa pagiging bodyguard ni Sam. Gagawin ko ang lahat para kay Ben. Salamat. Sam, nandito ka ba para sa auction? Ang tagal nating hindi nagkita. Lumayo ka. Ang tagal nating hindi nagkita. Lumayo ka. Bakit lagi kang ganyan kalayo sa akin? Sue, ang ganda-ganda mo ngayon. Oo nga pala, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa'yo dahil pumunta ka sa ulan para bumili ng custard tart nung may sakit ako. Huwag mo nang banggitin yon. Dumaan lang naman ako. Natutuwa akong nagustuhan mo. Talaga? Pero 5 oras kang nawala. Basang-basa ka nung bumalik ka. Hindi pwedeng ganoon. Paano kung isang araw, libre ko na lang ng dinner? Si, kahit ano ayos lang. Okay, Sam, sabay na tayo ha? Hindi tayo close. Anak ka lang ng kabit. Akala mo'y ikaw ang tagapagmana. Sam, ang yabang mo talaga ha. Hintayin mo lang, Sam. Opisyal nang magsisimula ang subasta. Ang unang item ay isang ruby necklace. Ang panimulang tawad ay $1,000,000. 2 milyon. Hindi ako pwedeng pumunta sa pamilya Scott nang walang dalang anuman. Hindi ko maaasahan si Max na maghanda ng mga regalo para sa kasal ko. Dito na lang ako pipili. Unang tawad na para sa 2,000,000. May iba pa bang magtatawad? Nandito na naman si Ginoong Sam kasama ang kanyang mahal na bodyguard. Ang bait-bait niya. Mukhang may panibagong sorpresa ang kanyang bodyguard. Sam, hindi mo dapat sinasayang ang pera. Akala mo ba, para sa iyo ito? Pangalawang tawad, 2,000,000. Wala nang tatalo sa kanyang bid. Pangatlong tawad, 2,000,000. 3 million. Sam, gusto ko rin ng kwintas. Bagay na bagay kay Sue. Sigurado akong hindi ka magkakaproblema kung akin na ito. 4 million. 5 million.
Sam, kung tama ang pagkakaalala ko, si tatay ay nagbibigay lang sa iyo ng ilang daang piso bawat buwan. Nagbabida ako ng 5 million. Gusto mo pa bang itaas? Narinig ko na laging pinapabura ni G-Max si G-Ben. Binibigyan siya ng milyon-milyong allowance. Samantala, halos wala namang nakukuha si G-Sam. Buti na lang si Ginang. Sure, ay nag-iwan ng trust fund para kay G-Sam noon. Kung hindi, wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Malamang nauubos na ang mana ng nanay mo. Sam, seryoso ka bang akala mo matatalo mo ako dito? 10 million. Ano? 10 million? Sam, kaya mo bang bayaran iyan? Sab mo kasi gusto mo. Itaas mo ang bid. Mukhang sinasadya ni G-Sam ang pagiging mahirap. G. Ben, gusto mo pa bang magbid? Hindi mo ba kayang maglabas ng 10 million? Ako, Kung wala ng ibang bid, ang item na ito ay mapupunta kay G. Sam Shaw. Sandali. Hanggang dulo ako magbabida. Hanggang dulo ako. Ginoo, ibig niyo bang sabihin? Ako ang assistant ni Ginang Judd. Inatasan ako ni Ginang Judd na itaas ang taya para sa kuwintas na ito para kay Ginoong Ben dahil interesado siya rito. Ano? Sige ng Judd? Siya kaya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Judd Saxonos? Para pala sa kanya ang pagtaya niya. Diyos ko, interesado kaya si Ginang Judd kay Ben? Ngayong may backing na si Ben kay Ginang Judd, mukhang hindi na si Sam ang magiging tagapagmana. Hindi ka na nga nagpapanggap. Ginoo, maari ko bang malaman kung nasaan si Ginang Judd? Gusto ko siyang pasalamatan. Ginoong Ben, huwag kayong mag-alala. Makikipagkita sa inyo si Ginang Judd sa tamang panahon. Hindi ngayon ang tamang pagkakataon. Sam, magtataas ka ba ng taya? Muntik ko nang makalimutan. Hanggang dulo ang pagtaya ni Ginang Judd. Pwede kang magtaas ng taya, pero wala ring mangyayari. Maliban na lang kung sa tingin mo mas marami kang pera kaysa kay Ginang Judd. Ang galing mo talagang humanap ng paraan para mapasaya siya. Nagbibiro ka ba? Ang mga Judd, ang pinakamayamang pamilya Saxonos, walang makakapantay sa yaman niya. Sunod, ang pangalawang item, isang tea set mula sa Arva Kiln na nagmula pa noong sinaunang panahon. Mukhang maganda ito. Tatalunin ko ang sinuman. Ano? Muli? Tama. Ginoong Ben, tutulungan kitang magtaya sa kahit anong gusto mo. Ano? Kahit anong gusto niya. Ginagawa na talaga ni Ginang Judd ng paraan si Ginoong Ben. Talaga? Tama. Magsaya ka na lang sa auction. Huwag mo nang intindihin ang sasabihin ng iba. Ang lakas ng loob mo. Sue Judd? Ang galing mo. Ano pa ang saysay? Hayaan mo na lang si Ben ang kumuha ng lahat. Umalis na tayo. Walang kwenta ito. Sam, hindi mo ako kayang talunin. Sa bahay, si Papa ang nasa likod ko. Sa labas, si Ginang Judd din ang nagpoprotekta sa akin. Sa Sky Club. Opo, Mr. Sam. Sam, pupunta ka ba sa club? Pwede ba akong sumama? Hindi pa ako nakakapunta doon. Simulan mo na ang pagmamaneho. Opo, Mr. Sam. Sue, bakit ang bait sa akin ni Miss Judd? Hindi pa nga kami nagkikita. Baka nagugustuhan ka niya. Nagbibiro ka lang. Hindi niya magugustuhan ng isang ordinaryong tulad ko. Mr. Ben, mabait kang tao. Walang may ayaw sa'yo. Ikaw, gusto mo ba ako? Kotse ko ito. Lumabas kayong dalawa. Sam, pasensya na. Naabala ba kita? Huwag mo akong paalisin.
Gwapo, mag-isa ka lang ba? Oy, gwapo, mag-isa ka lang? Ang boring mag-inom mag-isa. Samahan na kita? Saan galing tong gwapong to? Hoy, hindi yan patas. Ikaw lang ang may gusto sa kanya. Sina? Ang tagal na simula nang makakita ako ng gwapong tulad niya. Pwede bang makuha number mo? Samahan mo naman kami. Hindi ka namin pababayaan. Ang gwapo-gwapo mo. Ang ganda pa ng katawan mo. Hindi na to masaya. Huwag kang magpakaseryoso. Magkano ba ang gusto mo? Kilala mo ba kung sino kami? Swertihin ka't interesado kami sa'yo. Eksakto. Paglingkuran mo kami ng maayos. At lahat ng ito ay sa'yo na. Kulang pa ba yan? Paano kung ngayon na? Umalis ka na. Ako ba sinabihan mong umalis? Sino ka ba? Uulitin ko. Umalis ka na. Hayaan mo na. Umalis na tayo. Gets ko na. May iba ka pala. Bakit ka pa nagpapanggap? Akala ng mga tao bodyguard mo siya. Pasensya na. Hindi ko napansin. Sigurado ka bang hindi dahil? Pinapansin mo lang ako? Lasing ka na. Huwag kang mag-alala. Mga binibini at Ginoo, magsisimula na ang selebrasyon. Pwede mo nang protektahan si Ben ng buong puso mo pagkatapos kong ikasal. Anong sinabi mo? Wala. Mr. Sam, Sue, sumayaw ka naman. ingat. Sam! Doc, kumusta na siya na? Malubha, may mga piraso ng salamin na tumusok sa laman. 79 na tahi ang kailangan niya. Ang pagpapagaling ang pinakamahirap na bahagi. Alagaan ninyo ng mabuti ang pasyente. Jisha? Pasensya na. Sue, kumusta si Sam? Kasalanan ko lahat ito. Hindi sana siya nasugatan ng ganito kalala kung hindi mo ako kailangang protektahan. G, Ben, hindi mo kasalanan yan. Sadyang, malas lang siya. Sue, bodyguard ka ni Sam. Dapat siya ang protektahan mo, hindi ako. G, Ben, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kahit na ulitin ko pa yon. Pipiliin ko pa ring protektahan ka muna. Sue, bakit ang bait-bait mo sa akin? Do? Kasi, gusto kita. Sam, gising ka na. Umalis ka. Sam, kung makakatulong sa'yo na hindi mo ako nakikita, aalis na ako. G, Shaw, biglaan kasi yon. Wala akong oras para mag-react. Lumabas ka. Pakawalan mo ako. Ginoong Shaw, ano ang gagawin ninyo? Tawagin mo si Sue. Lumuhod ka. Nabigo kang protektahan ako. Bilang bodyguard ko. May problema ka ba sa pagpaparusa ko sa iyo?
Ikaw ang anak ng pamilyang Judd Saxonos. Tiyak, hindi mo inakalang mapaparusahan mo ako. Hindi, nabigo akong protektahan ka. Tatanggapin ko ang parusa. Pwede kang umalis at magbitiw sa trabaho mo, pero nanatili ka para kay Ben. Gusto mong manatiling malapit sa kanya. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Hindi! Umalis ka diyan. Sam, kasalanan ko ang lahat. Ako na lang ang pagalitan mo. Wala itong kinalaman kay Sue. Hindi, Ginoong Ben. Hindi mo kasalanan. Sam, ako na lang ang paluin mo. Akala mo ba hindi ako maglakas loob? Ginoong Sam, kasalanan ko po. Ako ang mananagot. Sue, wala itong kinalaman sa iyo. Kung talagang gusto ni Sam na magparusa, sa akin niya ibuhos ang galit. Hindi. Ginoong Ben. Wag, G, Ben. Bakit mo ako ipinagtanggol? Sue, basta okay ka lang. Nakakaluwag ng loob. Umalis ka. Umalis ka. G, Ben, sabay tayong aalis. Sino? Sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Tandaan mo, huwag kang makialam sa maling tao. Sino ang napupuot sa akin ng ganoon kalaki? Bini-bini, nagawa ko na ang hiniling mo sa akin. Ipadala mo siya pabalik. Si, Sue, ikaw pala. Dahil lang sa sinuntok ko si Ben ng isang beses, pinapasuntok mo ako ng 99 beses. Ang gwapo niya, pero nabugbog siya. Kawawa naman. Hindi lang yun, wala pa siyang bisita. Kahit na ilang araw na siya rito. Hindi ba nag-aalala ang pamilya niya sa mga sugat niya? Tingnan mo si Ginoong Ben sa katabing ward. Mga minor injuries lang. Nasa VIP ward na. Nasa tabi siya ng girlfriend niya araw-gabi. Tara na. Anong problema? Masyadong mainit? Sue, ang bait mo sa akin. Nasugatan ka dahil sa akin. Siyempre, aalagaan kita ng mabuti. Masarap. Bakit? Masakit pa rin ang puso ko? Nagdesisyon na akong tumigil na sa pagiging interesado sa kanya. Sam, birthday party ni Ben bukas. Sumama ka. Kapag tungkol lang sa kanya ka, nakikipag-ugnayan sa akin. Si Ben ang humiling. Lagi naman niyang gustong makisama sa iyo.
Itinuring kanyang tunay na kapatid. Hindi ako pupunta. Bakit ka ba galit na galit? Baka ito na ang huling pagkakataon. Nakaset na ang petsa ng mga Scott kapag ikaw ay... Sa palagay mo ba, dapat akong pumunta? Oh. Siya, kung ano ang gusto mo. Itay, Ben, maligayang kaarawan. Inihanda ko ang mga regalong ito para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Itay, napakamahal ng mga regalong ito. Hindi ko naman kailangan ng mga ito. Ikaw ang aking anak. Lahat ng pag-aari ko ay sa'yo. Anak mo? Nanay, kaarawan ko ngayon. Pero mukhang nakalimutan ni Itay. Nanay, miss na kita. Mr. Ben, maligayang kaarawan. Salamat, Sue. Ben, ang daming babae dito. Siniset up ka ba ng tatay mo? Matagal nang nakatakda si Ben kay MS, Scott. Ang kasunduang yon? Matagal nang natapos iyon. Talaga? Ben, congratulations din. Narinig ko na nasa vegetative state si Miss Scott. Kung pinakasalan mo talaga siya, para ka na ring balo. Sabi ko na nga ba, ang babaeng karapat-dapat kay Ben ay dapat talagang pambihira. Ben, sabihin mo sa amin, anong klaseng babae ang gusto mo? Una, dapat sapat ang pagmamahal niya sa akin para itatu ang pangalan ko sa dibdib niya. Pangalawa, narinig kong may isang bihirang rosas na namumulaklak minsan sa bawat 100 taon sa Mooncliff. Gusto kong ibigay niya iyon sa akin. Pangatlo, May daladalang regalo si Miss Judd. Binabati niya si Mr. Ben ng maligayang kaarawan. May dala pong regalo si Miss Judd. Binabati niya po si Mr. Ben ng maligayang kaarawan. Miss Judd, narinig ko po na tinulungan niya si Mr. Ben sa pagbid sa auction. Ngayon, may dala siyang regalo. Mukhang gusto na nga talaga siya. Mr. Ben, ito po ang mga regalo mula kay Miss Judd. Sana po ay magustuhan ninyo. Isang bihirang pink diamond watch na nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar. Isang antigong oil painting na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Isang pribadong isla na nagkakahalaga ng 2 bilyong dolyar. Imposible. Galing ba talaga yan kay Miss Judd? Mga kayamanan yan na walang katumbas na halaga. Marunong talagang gumastos ang mga Judd. Mr. Ben, nagustuhan mo ba ang mga regalo? syempre naman, galing yan kay Miss Judd. Paano ko hindi magugustuhan? Mukhang ikakasal na si Ben sa mayaman. Totoo. Tayo na't magputol ng cake. Si. Sam, bakit mag-isa ka lang dito? Sandali lang. Ngayon ko lang nakita na nagdiwang ka ng iyong kaarawan. Ayaw mo ba sa iyong kaarawan? Huwag mo akong papaluin. Narinig ko kay tatay na ikakasal ka na sa anak na babae ng mga Scott na nasa koma. Kawawa naman. Hindi kayang talunin ng nanay mo ang nanay ko. Ngayon, ganoon ka rin. Ulitin mo yan. Sinasabi ko, dapat lang na namatay ng maaga ang nanay mo. Sam, alam kong ayaw mo sa akin. Ayos lang. Aalis na ako. Pero bakit mo ako kailangan sampalin? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ben? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nasaan ang mga asal mo? Inimbita ka ng mabuti ni Ben tapos sinampal mo siya. Tatay, hindi kasalanan ni Sam. Ako ang may maling nasabi. Kaya niya ako sinampal. Ben, bakit mo pa siya pinagtatanggol? Ang bait-bait sa'yo ni Giben sa lahat ng mga taon.
Tapos ito ang gaganti mo? Ang lupit mo naman. Birthday niya ngayon. Maaga namatay ang nanay niya. Lumaki siyang walang ina, kaya ganyan ang pag-iisip niya. Kung sinasabi ninyong sinampal ko siya, sige, tingnan ninyong mabuti. Ngayon ko lang siya sinampal. Sam, bumalik ka rito ngayon din. G, Sam. Paano mo nagawa yan kay G, Ben? Minsan ko na siyang sinampal. Sasampalin mo ba ako ng 99 beses? Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Nalaman niya ba ang nangyari? Pero ang discreet ng pag-handle doon. G, Sam, bakit lagi mo na lang inaapi si G, Ben? Nasa iyo na ang lahat. Anong meron ako? Nang dumating siya, namatay ang nanay ko sa panganganak. Kinukuha niya ang kwarto ko, mga laruan ko, allowance ko, at ang pagkakataon kong mag-aral sa abroad. Inagaw niya ang lahat. Pero ang narinig ko, si G, Ben ang nahirapan. G, Sam, gusto kong mag-leave ng ilang araw. Bahala ka. Lumingon ka. Sundan mo siya. Miss Judd, magagalit si Mr. Judd kapag nalaman niyang kukuha ka ng tattoo. Gawin mo. Miss Judd, anong disenyo ang gusto mo? Pangalan nito, Ben. Sundan mo ako. Miss Judd, uuwi na ba tayo? Sa Mooncliff. Ano, kakakuha mo lang ng tattoo. Masyadong mapanganib. Pupunta tayo doon ngayon. Mr. Shaw, sinusundan pa ba natin siya? Hindi. Bumalik na tayo. May naghanap sa lahat para lang dalhan ako ng bulaklak na ito. Sam, tagay tayo hanggang malaglag tayo. Mr. Shaw, naaksidente ako sa kotse. Kailangan ko ng ilang araw para gumaling. Hindi kita mapoprotektahan sa ngayon. Aksidente sa kotse? Sigurado akong galing iyon sa pag-akyat. Siya. Tagay. Sam, tagay tayo hanggang malaglag tayo. Narinig kong ikakasal ka na. Kailangan nating ipagdiwang ito. Kasing yaman ng mga Judd ang mga Scott. Mayaman talaga ang napangasawa mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita makakalimutan kapag naging mayaman na ako. Pangako yan. Cheers. Kailangan kong sabihin ito. Bastos ang tatay mo. Eksakto. Huwag mong kalimutan si Ben. Sabihin mo lang at paparusahan ko siya para sa'yo. Oo, paparusahan natin siya. Hindi na kailangan. Kapag nakapag-asawa na ako, wala na silang kinalaman sa akin. Tara na. Kung tatanungin mo ako, hindi naman masama ang magkaroon ng babaeng nasa koma. Hindi ka naman niya ipagkakanulo. Ginoong Shaw, talaga bang napakahirap makuha ng bulaklak na ito? Sigurado. Mapanganib talaga ang Mooncliff na kahit ang mga profesional na manlalakbay ay hindi maglakas loob na pumunta roon. Talagang gusto ka siguro ng magandang bodyguard ng kapatid mo? Inilagay niya sa panganib ang buhay niya para sa'yo. Ang isang bodyguard na tulad niya ay hindi karapat-dapat para sa akin. Kahit ang isang tulad ni Miss Judd ay gusto ako. Pero medyo maganda naman si Sue. Pwede naman akong makipaglibangan sa kanya, paminsan-minsan. Ginoong Shaw, napakabastos mo talaga. Ginoong Shaw, hindi ka ba natatakot na malaman niya? Ano? Ano naman?
Kailangan ko lang siyang pakitaan ng pagmamahal at magiging lubos siyang tapat sa akin. Sam, napakabastos ng kapatid mo. Sasabihin mo ba sa bodyguard mo? Hindi. Ginusto niya yan. Tara na. Nanay, sa wakas, makakaalis na ako sa pamilyang ito. Tama pala ang kaibigan ko. Hindi naman pala masama ang magpakasal sa isang babaeng nasa koma. Hindi naman niya ako ipagkakanulo. Nanay, hindi mo na kailangang mag-alala pa tungkol sa akin. Mabubuhay ako ng maayos. Na-i-transfer ko na ang pera? Minamadali tayo ng mga Scott. Pupunta ka roon mamayang gabi, tungkol naman kay Sue. Ipapamit ko siya kay Ben. Mula ngayon, siya na ang magiging bodyguard niya. Hindi ko na siya kailangan. Sam, mahal na mahal kita at ang nanay mo. Max, dati akong naiisip na bulok ka sa moral. Ngayon nare-realize ko, kadiri ka rin pala. G, Shaw, saan ka pupunta? Hindi ko kailangang sabihin sa'yo ang mga lakad ko. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. May iba kang gagawin. Ano yon? Bumili ka ng isang bag ng nilagang chestnuts at ibigay mo kay Ben. Bakit? Malalaman mo rin. Aalis na ako. Hanggang sa muli, na hindi na tayo magkikita. Anong sinabi mo? Wala. Sa airport. Paalam na. Anong sinabi mo? Anong sinabi niya kanina? Bakit ang lungkot-lungkot ko? Dahil ba sa tattoo? Wag na nga. Mahilig kumain ng chestnut si Ben. Malamang masaya siya. Ano? 10 bilyon? Tatay, nababaliw ka ba? Wala akong magagawa. Hindi ko kayang magalit ang mga Scott. Isa sa inyo ang dapat magpakasal sa pamilya nila. Kung siya talaga ang mapipili, kailangan kong tanggapin ang kondisyon niya. Tatay, 10 bilyon yan. Binigay mo sa kanya lahat. Paano naman ako? Habang may buhay, may pag-asa. At saka, nagustuhan ka na ni Miss Judd. Bakit mo pa iisipin ang pera? Tama ka. Ano ang silbi ng lahat ng perang yan kung may asawa kang nasa koma? Magiging manugang na ako ng pamilya Judd. Isang 10 bilyon lang. Wala yan sa akin. Sue, bakit ka nandito? Binilhan kita ng paborito mong chestnuts. Kainin mo. Mainit-init pa. Sue, ang bait mo sa akin. Basta nagustuhan mo. Sue, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Uuwi na ako. Sandali, uuwi ka na? Hindi ba sinabi sa iyo ni Sam? Anong sinabi niya? Hindi mo na kailangang umuwi. Anong ibig mong sabihin? Ipinagkatiwala ka sa akin ni Sam. Ikaw ang magiging bodyguard ko mula ngayon. Anong ibig mong sabihin? Magpapakasal siya sa anak na babae ng pamilyang Scott na nasa koma. Pupunta siya doon ngayon. Ikaw ang bodyguard ko mula ngayon. Anong ibig mong sabihin? Si Jane Scott ba ang pakakasalan niya?
Papakasalan ba niya si Jane Scott? Hindi ba't nasa coma siya? Oo, baka nasa coma nga siya. Pero ang mga Scott ay makapangyarihan at mayaman. Wala akong masasabi kung gusto ni Sam na makapag-asawa sa pamilya nila. Naiintindihan ko talaga. Nag-empake ba siya dahil pupunta siya sa mga Scott? Ginoong Xiao, saan ka pupunta? Wala akong obligasyong sabihin sa'yo ang kinaroroonan ko. Mapagmataas na tao si Ginoong Sam. Hindi siya magpapakasal sa ibang pamilya. Bakit hindi? Sue, wala kang kaalam-alam. Humingi siya sa amin ng 10 bilyong dolyar. Sulit ba talaga ang halagang yon para pakasalan ng isang babaeng nasa koma? Sue, hindi mo ba gusto na manatili sa tabi ko? Ayos lang. Hindi kita pipilitin kung yun ang ayaw mo. Hindi yon ang dahilan. Karangalan ko na maprotektahan ka. Talaga? Ang galing naman. Sue, lumabas na tayo ngayon. Sue, masama ba ang pakiramdam mo? Hindi na tayo kailangang lumabas. Magagawa ko na ngayong protektahan si Ben. Pero bakit ang bigat sa pakiramdam ng puso ko? Okay lang. Tara na. Sue, palagi ko na talagang gustong makipag-date sa'yo. Pero nandyan si Sam, nahihiya akong magsabi ng kahit ano. Natupad na rin ang pangarap ko. Kahit anong gusto mong gawin, nandito ako para sa'yo. Ma, sa wakas, umalis na ako sa pamilyang iyon. Sam. Ang galing. Kamukha mo talaga ang nanay mo. Sam, maligayang pag-uwi. Sam? Kung ayaw mong makasama si Jane, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pipilitin. Naiintindihan namin. Hindi. Gusto ko. Sam? Mula ngayon, kumising man si Jane o hindi, ikaw ang magiging tagapagmana ng pamilyang Scott. Kamukha mo talaga ang isang kaibigan na dating nakilala ko. Mula ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Sue! Sue, kailangan mong umiti. Ganito, do. Tingnan mo, isang shooting star. Sana, Sue, lagi kang nasa tabi ko. Anong nangyayari? Di na ako. Makalakad. Okay na ba ito? Gumaganda ba ang pakiramdam mo? Mas mabuti na. Sue, masaya talaga ako ngayon. Dati, naiinggit ako kay Sam dahil may proteksyon ka niya. Mula ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Biglang lumitaw, tong asong to. Natakot ako. Okay lang yan, puslit lang yan, di naman mangagat yan. Sue, uwi na tayo.
Sue, nawala na ba ang isip mo? Dahil lang gusto ni Ben kumain ng pastry mula sa ibang lungsod, nagmaneho ka ng 320 kilometro ng 3:00 ng madaling araw para makuha ito para sa kanya. Nang sabihin niyang hindi siya makalakad, hinimas mo ang kanyang mga paa sa publiko. Hindi ka bodyguard niya, parang yaya mo na siya. Kumakalat ang chismis na si Miss Judd ay nagpapakita ng motibo kay Ben. Kung magpapatuloy ka nito, malalaman din ito ng lolo mo. Ano kaya ang sasabihin niya kung malaman niyang nagpapakita ka ng motibo sa isang ordinaryong lalaki tulad niya? Karapat-dapat siya. Sue, tingnan mo. Binigyan ako ni Miss Judd nito. Isang limited edition na sports car. Bakit siya napakabait sa akin? Dahil ang bait-bait mo. Sue, kung hindi ka masaya, ibabalik ko na lang ang mga regalo. Bakit mo gagawin iyon? Hindi mo ba sila gusto? Gusto ko. Pero, ayokong hindi ka masaya dahil dito. Hindi ako magiging malungkot. Talaga? Pwede mo bang i-drive ang kotse na ito papuntang probinsya at manood ng sunset kasama ko? Ang sunset? Sue, narinig ko na ang panonood ng paglubog ng araw kasama ang minamahal mo ay nakakapagpasaya. Talaga? Ginoong Shaw, bakit mo ako dinala rito? Tingnan mo. Hindi. Mag-ingat ka. Sue, ayos ka lang ba? Natatakot ako sa'yo. Ginoong Shaw. Sue, Sue? Nagising ka na rin. Natakot ako. Naisip kong iniwan mo ako. Hindi ko magagawa yon. Ginoong Shaw, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Sinabi ng doktor na ipinagtanggol mo ako sa pinakamahalagang sandali. Kung hindi, baka. Sue, bakit ka ba ganyan katanga? Hindi mo naman kailangang masaktan. Pero ginawa mo yun para sa akin. Huwag kang umiyak. Ginoong Shaw, yun ang dapat kong gawin. Sue, ang bait mo talaga sa akin. Bodyguard ka ni Sam, pero palihim mo akong pinoprotektahan. Ganoon ba? Nakalimutan mo na? Noong nagkasakit ako, lumabas ka sa ulan para lang bumili ng egg tart para sa akin. Noong birthday ko last year, gusto ko yung premyo sa Rally Championship. Ginawa mo ang lahat at sumali ka para makipagkumpetensya. Ang pinaka nakatouch sa akin ay yung bulaklak sa Mooncliff. Delikadong lugar yon. Pero nanganganib ang buhay mo para lang mapitas yun para sa akin. Kaya nga, iniisip ko, bakit ang bait mo sa akin? Kasi ako. Sue, anong nangyayari sa'yo? Nandyan si Ben sa harap mo. Bakit hindi mo masabi sa kanyang gusto mo siya? Sue, pagod ka ba? Libre ka ba? Makalipas ang 3 araw? May sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Malalaman mo na lang. Malalaman mo rin. Sige, magpahinga ka. Babalik ako. Ben. Tapos na ang press conference natin ngayon. Salamat. Sam Shaw, magdusa ka. Diyos ko, may kutsilyo siya. Sue? Sue?
Sino ang nagsabi sa iyong ipagtanggol ako? Sue, hindi. Huwag kang gagalaw. Ikaw ang bodyguard ko. Mahalaga ang buhay ko. Ganoon din ang sayo. Bakit ko ba to naiisip? Anyway, pakakasalan niya yung coma patient. Ngayon, makakasama ko na si Ben. Iyon ang tunay na mahalaga. Hello, Anne. Nagparamdam ka rin. Okay ka lang? Narinig kong nasa car crash ka. Anne, mag-book ka ng venue para sa akin. Gusto ko ng magandang garden. Tapos, kumuha ng symphony orchestra at mag-arrange ng drone show. Maghanda ka rin ng limited edition supercar. Para saan ba to lahat? Magko-confess na ako. Ano? Ano? Sue, baliw ka ba? Ang laki ng ginastos mo para sa isang pag-amin. Talagang nahulog na ang loob mo. Mapapasobrahan mo yan sa pag-spoil sa hinaharap. Hindi ko maintindihan. Ano ba yung kay Ben na nagustuhan mo ng husto? Siguro ay pag-ibig sa unang tingin. Kung walang magliligtas sa tuta na yon, baka hindi ito mabuhay. Madudumihan ang sapatos mo kapag tumalon ka para iligtas yan. Napakamahal ng sapatos ko. Paumanhin po. Dadaan po. Paumanhin. Sino yon? Baliw ba siya? Tumalon siya mula sa taas na yon. Aso lang yan. Kung mamatay, mamatay. Ayos ka lang. Akyat na tayo. Mabait na bata. Hanapin mo ang nanay mo. Si. Sino yung lalaking nakaputing t-shirt? Puting t-shirt? Si Ginoong Ben siguro. Gets ko. Hindi ko makakalimutan. Yung sandaling yon. Ni hindi mo nga alam ang itsura niya, pero nahuhulog na ang loob mo. Anyway, ihanda mo na lang ang lahat. Pagdating ng tamang panahon, ikukumpisal ko ang lahat kay Ben. Tatanggapin niya ako. Okay? Mag-ingat ka. Pinadala ko ang mga rosas na ito diretso mula sa ibayong dagat. Masyadong matamis. Gawin mo ulit. Ayaw ni Ben kapag masyadong matamis. Dinala mo ba ang Real Champagne? Mahal kong Miss Judd. Baka isipin ng iba na koronasyon mo ito. Ito ang pinakamamahal na Real Champagne ng lolo mo. Ikaw pa mismo ang nag-ayos ng lahat. Kung ako si Ben Shaw, naiiyak na ako. Sue, hindi ba dapat magkikita kayo ng 10:30 ng umaga? Halos 12:30 na ng tanghali? Iiwan ka ba niya sa ere? Hindi. Darating talaga siya. May nangyari ba? Tingnan mo ang schedule ni Ben. Ano? Huwag mo nang intindihin. Nasa bar siya mula kagabi. Hindi pa siya lumalabas. Ano?
Binibini, para lang po sa mga miyembro ang bar na ito. Pakita po ninyo ang inyong membership. Umalis ka dyan! Bulag ka ba? Ito si Miss Judd. Tumabi ka. Tagay. Ito. Tagay? Mr. Shaw, hindi ka ba makikipagkita sa bodyguard? Bakit ko kailangang makipagkita? Sa itsura pa lang niya, alam kong may handa na siyang lugar para magtapat sa akin. Paano ko pakakasalan ng isang bodyguard? Pero napakabait niya sa iyo. Nakuha niya para sa iyo ang bulaklak. At sinagip ka pa niya. Nitatu pa niya ang pangalan mo sa dibdib niya. Eh ano naman? Kahit gaano pa siya kaganda, o kahit gaano siya kabait sa akin, bantay aso lang siya. Ngayon, interesado sa akin si Miss Judd. Walang paraan. Napalalampasin ko ang pagkakataong magpakasal sa mayaman dahil lang sa isang bodyguard. Sa tingin mo ba? Tang, ako? Ginoong Shaw, bakit hindi mo na lang diretsahang tanggihan? Hindi maganda na patuloy mo siyang pinapaasa. Wala kang alam. Sabihin mo sa akin, saan pa ako makakahanap ng isang maganda, magaling lumaban, at nagmamahal sa akin ng kusa? Ang pinakamahalaga, gusto siya ng kuya ko, pero ako ang gusto niya. Isipin mo na lang, sobrang sarap sa pakiramdam kapag naiisip kong mawawala sa kanya ang mga bagay na mahal niya. Alam mo ba, noong bata pa kami, ano man ang gusto ng kuya ko, sinisiguro kong mawawala yun sa kanya. Ano man ang meron siya, kinukuha ko. Dati, mahilig siyang magsuot ng puting t-shirt. Dahil lang sa sinabi kong gusto ko yon, binigay sa akin ng tatay ko lahat ng puting t-shirt niya. Mula noon, araw-araw akong nagsusuot ng puting t-shirt sa harap niya. Sa huli, hindi na siya muling nagsuot ng puting t-shirt. Ginoong Shaw, ang kuya mo'y napasok sa maraming problema dahil sa'yo. Narinig ko yung hirap na pagluluwal ng nanay niya. Ang babaeng yon? Karapat-dapat yun. Ayaw niyang bitawan ng posisyon bilang ginang Shaw. Huwag mo akong sisihin sa pagpatay sa kanya. Ano? Ikaw ba? Ang dahilan ng pagkamatay niya? Hinaluan ko lang ng pangpalaglag ang tubig na ininom niya bago manganak. Sino bang mag-aakalang napakahina niya? Namamatay lang bigla siya. At yung sanggol. Narinig ko na pinaalis si Sam sa programa ng pag-aaral sa ibang bansa dahil inireklamo mo siya sa pandaraya sa pag-aaral. Gawa-gawa ko lang yung reklamo. Sino bang mag-aakalang talagang paaalisin nila siya? Naaalala ko pa yung pagkasira ng loob sa mga mata niya. Muntik na siyang magpakalunod. Sino yan? Walang tao rito. Mga pare, tuloy lang ang inuman. Huwag mong sasabihin na nandito ako. Paano ko pakakasalan ng isang bodyguard? Saan pa ako makakahanap ng isang maganda, magaling lumaban, at kusang nagpapakatanga para sa akin? Ikaw pala ang tunay na biktima. Sa huli, ikaw pala ang nagdusa. Sam. Mula noong bata pa kami, anuman ang gusto ng kapatid ko, sinisiguro kong mawawala sa kanya. Ano man ang meron siya, kinukuha ko. Naalala ko pa ang tingin ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Muntik na siyang magpakalunod. Mahilig siyang magsuot ng puting t-shirt noon. Dahil lang sinabi kong gusto ko ang mga iyon, ibinigay sa akin ng tatay ko lahat ng kanyang puting t-shirt. Puting t-shirt? Sino yung lalaking nakaputing t-shirt? Puting t-shirt? Siguro si Mr. Ben yun.
Bigla na lang lumitaw tong asong to. Natakot ako. Ayos lang yan. Pusang gala lang yan. Hindi naman mangagat yan. Sue, uwi na tayo. And, tingnan mo ang security footage mula sa charity event. 3 taon na ang nakalipas. Nakuha mo ba? Miss Judd, gusto ka raw agad pauwiin ni Mr. Judd? May sakit ba si Lolo? Hindi niya sinabi. What? Pero parang urgent daw. Dapat nang umuwi. Lolo, Lumuhod ka! Huwag mo akong tawaging Lolo. Napakatagal mong nawala. Para lang habulin ang isang tulad niya. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang sarili mo. Isang marangal na tagapagmana ng pamilyang Judd. At naging bodyguard ka pa ng iba? Nag-confess ka pa ng love mo ng napakalaki. Tinulungan mo siya sa mga auction at binigyan mo pa ng regalo. Sa totoo lang, anong klaseng ugali ba yan? Akala mo ba talagang malinis at walang bahid yan? Kahit pagsama-samahin ang yaman ng pamilya niya, malayo pa yan sa mataas na lipunan. Ang isang playboy na tulad niya, gagawin ang lahat para lang makakuha ng babae at makapag-asawa ng mayaman. Lolo, ako. Mr. Judd, gusto daw dumalaw ng personal si Mr. Ben. Gusto raw niyang bigyan ng regalo si Miss Judd para sa kanyang kaarawan bukas. Isang hamak na tao lang siya. Hindi karapat-dapat pumasok. Sabihin mo sa kanya, hindi ko ito papayagan. Hayaan mo siyang pumasok. Sabihin mo rin kay Max na sumama. Ano ang ibig mong sabihin? Lolo, bigyan mo naman ako ng isang araw pa. Bibigyan kita ng kasiyasyang sagot. Tandaan mo ito. Ang isang lalaking tulad niya ay hindi kailanman tatapak sa pamilyang ito. Alamin mo kung paano tinrato si Sam ng pamilyang Shaw. Miss Judd, ito ang mga naranasan ni Sam sa loob ng mga nakaraang taon. Bigla ang nawala ng kakayahang magsalita sa loob ng 3 buwan. Nasaksihan ni Sam ang pagkamatay ng kanyang ina habang nanganganak at labis na natroma. Nag-uwi ang kanyang ama ng isang anak sa labas na nagdulot ng matinding pagtanggi, na nagdulot ng seizures, aphasia at alkalosis. Matapos pumanaw ang kanyang ina, hindi na siya muling nagdiwang ng kaarawan. Noong 12 anyos si Sam, nagpa-birthday party ang kanyang ama para kay Ben at ikinulong siya sa attic. Muntik na siyang mamatay sa gutom. Noong 20 anyos si Sam, nakapasok siya sa isang prestihiyosong paaralan, sabi ni Ben, para ito sa pagmamana ng pamilyang negosyo. Pero ang totoo, gusto niyang umalis si Sam sa pag-aaral. Noong 10 anyos si Sam, pilit na ibinigay ng kanyang ama ang kanyang pagkakataong mag-aral sa abroad kay Ben. Katamtamang depresyon na may tendensyang magsakit sa sarili? Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang mga ito? Aba, ganito ba magdiwang ang mga Judd? Ang ganda talaga ng lugar na ito. Wala yan sa kanila. Dapat tumigil ka na sa pagpapakashock. Nasa mataas na lipunan na tayo, pero para kang probinsyano kung umasta. Tama ka. Ben, malapit na tayong makatawid sa mga hadlang ng klase at maging bahagi ng elite. Ben, huwag mo kaming kalimutan kapag yumaman ka na.
Depende yan sa performance mo. Nandito na po ang lahat, Miss Judd. Sandali lang. Nakuha mo ba ang footage? Dapat maghanda ka na. Yun pala. Nagkamali ako ng tao. Ginoong Ben, sana ay alagaan mo ako ng mabuti. Ginoong Ben, magkaibigan na tayo mula ngayon. Ben, mukhang ikaw ang magiging magpaparangal sa ating pamilya. Narinig ko na bihira na lumabas sa publiko si Binibining Judd mula nang siya'y magdalaga. Ang granding party ang ginagawa niya ngayong taon. May kinalaman kaya ito kay Ben? Talaga. Sa tingin ko, ang pagtulong ni Binibining Judd kay Ben sa auction at ang pagbibigay niya ng mga regalo ay paunang salita lamang ng pagpapahayag ng kanyang damdamin. Tama ka. Tila talagang gusto na gusto ni Binibining Judd si Ben. Baka may anunsyo siya ng magandang balita ngayong araw. Bakit siya nandito? Anong ginagawa niya rito? Sue, anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat nandito. Umalis ka. Oh? Natatakot ka ba na makakaistorbo ako? Hindi. Naghihintay ako kay Binibining Judd. Hindi mo na kailangang maghintay. Ako iyon. Ano? Ano? Si Miss Judd? Si Sue Judd? G. Ben. Ang bodyguard mo ba ay si Bibi? Judd mismo? Hanggang dulo ako magbibid. Sir, ibig niyo bang sabihin? Ako ang assistant ni Bibi, Judd. Inatasan ako ni Bibi, Judd, na magbid para sa kwintas na ito para kay G-Ben. Dahil interesado siya rito, may daladalang regalo si Bibi, Judd. Pinabati niya si G-Ben ng maligayang kaarawan. Ah, ganun ba? Kaya pala tinutulungan niya ako sa auction. Kaya pala may regalo siya para sa kaarawan ko. Yun pala. Nandito pala si Bibi. Judd, sa tabi ko sa buong panahon ito. Siya pala si Bibi, Judd. Pumunta siya sa bahay namin at nagustuhan ng anak ko. Mukhang magkakaroon na tayo ng pera. Bibi, Judd? Pasensya na po sa aking kamangmangan. Huwag ninyong sisihin si Ben. Hindi namin alam na kayo pala si Bibi, Judd. Hindi ko kayo kailanman sisishin. Yun pala, ang prestihiyosong Miss Judd ay bodyguard pala ni Ben. Totoo. Nagpababa siya ng estado para maging bodyguard niya, para lang makalapit sa kanya. Mukhang si Ben na ang magiging manugang ng mga Judd. Salamat sa pagdalo sa aking birthday party. Nais kong samantalahin ang pagkakataong ito para mag-anunsyo ng isang bagay. Tiyak na ang engagement niya kay Ben. Tulad ng alam ng lahat, kamakailan ay nagpakita ako ng interes kay G-Ben. Ginagawa ko ito dahil nais kong bumuo ng alyansa sa pamamagitan ng kasal sa mga show. Sa pamamagitan nito, inaanunsyo ko. Tama. Tataas na ang estado ng mga show. Sue, pakakasalan kita. Si Ben ang magiging bagong asawa ng tiya ko. Ano? Si Ben ang magiging bagong asawa ng tita ko. Ano? Tita mo? Miss Judd, anong pinagsasabi mo? Hindi romantiko ang interes ni Miss Judd kay Ben. Gusto niyang maging tiyuhin niya ito. Sue, nagkakamali ka ba? Nagbibiro ka lang yan. Ang kulit mo. Ako? Nagbibiro? Hindi ako nagbibiro. So, ito ba ang lalaking hinanap mo para sa akin? Di masama, ang gwapo nga niya. Ah, ganun ba? Akala ko kasi.
Kilalang kilala si Miss Judy Judd sa pagiging matagal mabuhay kaysa sa kanyang mga asawa. Siyam na sa kanila ang patay na. Gusto niya ng mga binatilyo at gwapong lalaki. Suwerte talaga ni Ben. Hindi lang siya humaba ang buhay kaysa sa kanila. Hinang-hinang niya sila hanggang mamatay. Sue Judd, nababaliw ka ba? Ang lakas ng loob mong tawagin ang buong pangalan si Miss Judd. Miss Judd, may hindi ba pagkakaintindihan? Gusto mo si Ben? Oh, ayaw ba ng pamilya mo na makipag-alyansa sa amin? Hindi. Siyempre gusto namin. Ayos, desidido na. Basta pakasalan ni Ben ang tita ko, makikipag-alyansa ang pamilya ko sa inyo ng pangmatagalan. Dad, hindi ka papayag, di ba? Tumigil ka nga. Swerte mo nga makakasal ka kay Miss Judy. Miss Judd, huwag kayong mag-alala. Lubos kaming handa. Ayos yan. Magpaparehistro na tayo ng kasal. At konsumahin natin ang kasal mamayang gabi. Mahal ko. Magaling akong magmahal. Hindi dapat ganito. Sue, nagbibiro ka lang, di ba? Hindi ba ako ang pinakamamahal mo? Mabibigay mo nga ang buhay mo para sa akin? Oh, nakatato ang pangalan ko sa dibdib mo. Ako? Magkagusto sa'yo? Ben Shaw, ang yabang mo naman. Ang gusto ko ay yung mabait na lalaki na nakita ko sa charity gala 3 taon na ang nakalipas. Hindi ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang taong yon ay ang kapatid mong si Sam. Imposible yan. Paano mo siya nagustuhan? Ben, lagi mo namang gustong makapag-asawa sa pamilyang Judd at maging mayamang tagapagmana. Natupad na ang pangarap mo. Dapat masaya ka. Hindi ako papayag diyan. Wala kang say dyan. Mga gwardya. Dalhin niyo siya pabalik sa kwarto ko. Anong ginagawa niyo? Maghihintay ako. Tatay? Iligtas mo ako! 20 anyos pa lang ako! Ben, lalaki ka na ngayon. Hindi mahalaga kung sino ang pakakasalan mo. Basta isa siyang Judd. Ano pang hinihintay mo? Dalhin niyo siya. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Miss Judd, tungkol sa ating alyansa. Max, ikaw ang pinakakasuklam-suklam na tao. Isusuko mo ang pamilya mo para sa sarili mong kapakanan. Isusuko mo pati si Ben nang walang pag-aatubili. Ang ating alyansa? Sige. Sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko na mawawala na ang pamilyang Shaw Saxonos. Ano? Mr. Shaw, may masamang balita. Inagaw ng mga Judd ang mga negosyo ng mga Shaw. Ipinahayag natin ang pagkabangkarote kanina lang. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit. Sam, ipinaghiganti kita. Hindi ko hahayaang mawalan ng parusa ang mga nanakit sa iyo. Ihanda ang pribadong jet. Pupunta tayo sa Valia. Ginang Judd, naku, huli na. Ano ang ibig mong sabihin? Kakatanggap lang namin ng balita na ikakasal na sina Ginoong Shaw at Ginang Scott ngayon. Ano? Sam, kung hindi ka pa handa, pwede naman nating ipagpaliban ang kasal. Hindi na kailangan. Gawin natin ngayon. Makikinig ako sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagising. Sinabi ng doktor na dapat mas madalas kitang kasama at makipag-usap sa'yo ng mas madalas. Pero sa totoo lang, hindi ko nga alam kung anong sasabihin ko. Magulo na ang buhay ko mula nang pumanaw ang nanay ko.
Akala ko ang pagdating niya ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Pero nagkamali ako. Wala siyang pakialam sa akin. Lumapit lang siya sa akin dahil kay Ben. Bukas ang birthday niya. Malamang magsasama silang magdiwang ni Ben. Bakit ko ba ito sinasabi sa'yo? Tapos na yon. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Doktor! Doktor! Ginoo at Ginang Scott, gising na po si Miss Scott. Isa itong himala sa medisina. Ginoo at Ginang Scott, pagbati. Ganap na maayos si Miss Scott. Yane, gising ka na sa wakas. Akala ko. Hindi na kita makikiling pang mulat. Nanay? Tatay? Pasensya na. Nag-alala kayo dahil sa akin. Masaya na lang ako at gising ka na. Si Ginoong Shaw ang maaring nagpagising kay Miss Scott. Sam, ikaw ang nagdala ng swerte sa pamilyang ito. Luluhod ako sa harap mo. Huwag po, Ginoong Scott. Wala naman akong nagawang malaki. Pinagpala ng langit si Miss Scott. Ginang Scott, kagigising lang po ni Miss Scott. Huwag na po nating gambalain. Tatay? Gusto kong makausap ng sarilinan si Sam. Miss Scott, kung gusto mong kanselahin ang kasunduan, hindi kita pipigilan. Ara, Gerna, Bakit ko gagawin iyon? ito bang ibig mong sabihin? Pagkatapos ng lahat, hindi ka naman nakapagbigay ng opinyon sa kasunduang ito. Bukod pa riyan, magkaiba ang estado ng ating mga pamilya. Hindi ko naman talaga balak magpakasal sa pamilya mo. Kung gusto mong kanselahin ang kasunduan, hindi ako tututol. Ginoong Shaw? Alam mo ba kung bakit napagpasyahan naming makipagkasundo sa pamilya mo? Hindi ko rin maintindihan. Bakit kaya interesado ang pamilya mo sa amin? Dahil ito sa pamilya ng nanay mo, ang mga Leeds. Magkaibigan dati ang ating mga nanay. Nagpangako sila na ipagtatagpo ang kanilang mga anak kung magkakaroon man. Nang pumanaw ang nanay mo, naghirap ka sa pamilya Shaw. Sinubukan kang kunin ng mga Leeds, pero ayaw kang pakawalan ng mga Shaw? Lumapit ang mga Leeds sa tatay ko. Ginamit nila ang kasunduan para matulungan kang umalis sa mga Shaw. Ginoong Shaw? Maging koma man ako o nasa mabuting kalagayan, hindi ako magpapakasal sa kapatid mo. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Ginawa mo ba ito? Dahil sa nanay ko? Ingat. Ginoong Shaw, nag-aalaga ka sa akin nitong mga nakaraang araw. May nararamdaman akong pagkahumaling sa'yo. Hindi ko maipaliwanag ng maayos, pero binuhay mo ako muli. Noong una, gusto lang naming tulungan kang makatakas sa mga Shaw. Pero ngayon, gusto ko talagang pakasalan ka. Kahit hindi pa ako lubusang gumaling, tiwala ka. Habang nandito ako, ipagtatanggol kita habang buhay. Hindi ko hahayaang saktan ka ulit ng sinuman. Kahit hindi pa tayo umiibigan, handang-handa akong pakasalan ka. Pwede naman tayong magmahalan sa susunod. Ano sa tingin mo? Magpakasal na tayo.
Ilang beses ko nang naisip ang araw na lalapit ka sa akin na nakadamit pang kasal. Pero Sue, wala na akong pangarap tungkol dito. Sam, mula ngayon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mahal na anak na babae. Siya? Handa ka na ba? Huwag kang matakot. Nandito ako sa tabi mo. Ang gandang pagtutugma. Ang talino talaga ni Ginoong Shaw. Narinig kong si Binibini Scott ay ginising niya. Siya talaga ang swerteng bituin ng pamilya Scott. Binibini Jane Scott, tinatanggap mo ba si Ginoong Sam Shaw bilang iyong legal na asawa sa sakit at sa kalusugan? Oh. Ginoong Sam Shaw, tinatanggap mo ba? Hindi siya magpapakasal sa kanya. Hindi siya magpapakasal sa kanya. Sam, huwag kang magpakasal sa kanya. Nandito ako. Hindi ba si Miss Judd yan? Bakit siya nandito? Siya ba ang humiling na huwag silang ikasal? Nandito ba siya para guluhin ang kasal? Anong nangyayari? Kakagaling lang ni Miss Scott. Tapos, si Miss Judd naman ang nagkakagulo sa kanyang kasal. Sue Judd, anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba natatakot na magselo si Ben? Ikaw ang gusto ko, hindi si Ben. Mali ang lahat ng akala ko. Minahal ko ang maling lalaki. Naalala mo ba ang charity gala 3 taon na ang nakalilipas? Isinugal mo ang lahat para iligtas ang tuta. Mula noon, love at first sight na. Pero, nagkamali ako at akala ko si Ben Shoka. Anong sinabi mo? Pero nalaman ko na ang totoo. Sa lahat ng mga taong yon, ikaw ang nagdusa sa pamilya Shaw, hindi si Ben. Pinaglaruan niya ako sa lahat ng panahon. Siya ang nagdruga sa nanay mo at naging dahilan ng pagkamatay niya at ng kanyang sanggol. Binubuli ka na niya mula noong bata kayo. Ginawa pa niyang peke ang anonymous report na nawala ang pagkakataon mong makapag-aral sa abroad. Pasensya na. Sam, ako ang dahilan kung bakit ka nagdusa. Ano ngayon? Sa tingin mo ba sapat na ang paghingi mo ng tawad para mapawi ang lahat ng sakit na tiniis ko sa loob ng mga taon? Sam, pasensya na. Gugugulin ko ang buong buhay ko para mabayaran ito sa'yo. Bayaran sa akin? Sue, naaalala mo pa ba ang ginawa mo sa akin? Tinulungan mo si Ben na daigin ang lahat sa auction. Wala akong nakuha. Pumunta ka sa Mooncliff para kunin para sa kanya ang bulaklak. Isinugal mo ang buhay mo para doon. Pinatattoo mo pa ang pangalan niya sa dibdib mo. Para protektahan siya, nanood ka lang ng muntik na akong maipit ng chandelier. Sinampal ko lang siya ng 1 beses at sinampal mo ako ng 99 na beses bilang ganti. Naaalala mo pa ba ang lahat ng yon? Pasensya na. Sam, mali ako. Ano pa ba ang masasabi mo bukod doon? Sam, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Naghiganti na ako para sa'yo. Binayaran na ng lahat ng nanakit sa'yo. Pinakasalan ko si Ben sa tiyahin kong nakaligtas sa siyam niyang asawa. Nakuha ko na ang yaman ng mga Shaw. Sira na ang buhay ni Max. Sue, tama na. Kasal ko ito. Magpakita ka naman ng respeto. Jane, ilang araw mo palang kilala si Sam. May nararamdaman ka ba talaga para sa kanya? Gaano ko nakatagal kilala si Sam? At kung mahal ko siya ay wala kang pakialam. Ang kailangan mong malaman ay wala ka ng karapatang mapiling katabi niya. Lalo na ang pag-usapan ng nararamdaman o pag-ibig. Yane, handog ko sa'yo ang 30% ng kita mula sa pamilyang negosyo namin. Basta, payagan mo lang akong makuha si Sam. Ano? 30% ng kita? Napakalaking halaga yan. Huwag na. Ano ba ang tingin mo kay Sam? Isang laruan na pwedeng itapon? Hindi siya produktong mabibili mo ulit kapag nagsisi ka? Hindi namin kailangan ng pera mo. Tama. Nangako ako sa nanay ni Sam na aalagaan ko siya.
pero hinayaan mo siyang magdusa sa pamilya Shaw sa loob ng maraming taon. Hindi mo siya kukunin. Oo, sa mga Scott, nababagay si Sam, hindi sa mga Judd. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Sam, maniwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat para sa'yo habang buhay. Sumama ka sa akin. Hindi. Ituloy na ang kasal. Miss Judd, umalis ka na. Sino ang may lakas ng loob na paalisin ako? Mr. Scott, may masamang balita. May nakita kaming bomba sa pasukan. Sue Judd, paliw ka ba? Sue Judd, ano ba ang balak mo? Naglagay ako ng bomba sa pasukan. Kung hindi ka sasama sa akin, mamamatay ang lahat ng nandito. Sue Judd, baliw ka ba? Oo. Kung pakakasalan mo si Jane, mababaliw talaga ako. Pag-usapan natin ito. Ano ba ang gusto mo? Gusto kong bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Paano kung hindi? Eh di magkasama tayong mamamatay. Magkasama tayong mamamatay. Sam, ipinangako ko sa'yo na ipagtatanggol kita magpakailanman. Gagawin ko ito ng buong puso. Kahit ibig sabihin nito'y mamatay kasama ka. Tama. Kasama ka namin. Huwag. Baka handa na kayong mamatay, pero kami hindi. Mr. Shaw, sumang-ayon ka na lang sa kanya. Ito ay pagitan ninyong dalawa. Huwag mo kaming isasama sa kapahamakan. Ano ba ang nagawa namin para karapat-dapat dito? Wala kaming kasalanan. Pwede akong sumama sa'yo, pero may isang kondisyon. Sige, okay lang sa akin kahit 100 hiling pa yan. May 1 linggo ka. Kung hindi mo mababago ang tingin ko sa'yo pagdating ng panahong iyon, huwag ka nang magpakita sa harap ko ulit. Sige, papayag ako sa kahit anong hilingin mo. Sam, Huwag kang mag-alala. 1 linggo lang naman yan. Hindi niya mababago ang nararamdaman ko. Maniwala ka sa akin. Sam, may mahalagang bagay sa loob nito. Buksan mo ito sa huling araw. Sam! Gusto mo ba ito, Sam? Inayos ko ang kwartong ito tulad noong buhay pa ang nanay mo. Ginawa mo rin yan noon para mapasaya si Ben. Pinatattoo mo pa nga ang pangalan niya sa katawan mo. Sam, babawi ako sa'yo. Talaga? Paano mo gagawin yon? Ano naman kung ma-recreate mo ang kwarto ng nanay ko? Kaya mo bang buhayin ulit siya? Kain na tayo, Sam. Ikaw ba ang nagluto nito? Nag-aral ka pa nga magluto para lang kay Ben? Huwag na nating banggitin pa siya. Maanghang. Gusto nga ni Ben ang ganyan. Dapat marami kang niluto para sa kanya. Nung pumunta ka sa bangin para kumuha ng bulaklak para sa kanya, naisip mo bang maaari kang mawalan ng buhay? Umiiyak ka ba nung tinatattoo mo ang pangalan niya sa'yo dahil naaawa ka sa sarili mo? Tumigil ka nga. Ano ibig mong sabihin? Ano? Hahampasin mo ba ako ulit? Hindi. Ikaw naman ang hahampas sa akin ng 99 na beses. Talaga bang iniisip mo na mababayaran mo ito sa akin? Hindi ito tungkol sa pagbabayad, pero may utang ako sa iyo nito. Naisulat ko na ang aking testamento. Kahit na mamatay ako ngayon, ang pamilya Judd ay hindi ka gagambalain. Ipinapamana ko rin sa iyo ang lahat ng aking mana. Kalakhan ito.
Huwag kang magpakaawa, Sue. Sam, gagawin ko ang lahat ng gusto mo basta maging masaya ka lang. Bahala ka. Teka, Ano naman ang gusto mo ngayon? tigilan mo na yan. Anong problema? Hindi mo na ba gusto na nakasulat ang pangalan niya sa'yo? Sam, mahal kita. Sue, alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot? Handang-handang gawin mo ang lahat ng ito para sa akin. Pero wala na akong pakialam sa iyo. Tulungan kita. Hello, ako si Sujad. Maging magkaibigan tayo. Bakit? Kasi ang cute mo. Kung ganoon ang gusto mo. Hello, ako, si Sam Shaw. Dadalhin kita sa isang lugar. Sam, pakakasalan mo ba ako? Hindi ka niya pakakasalan. Sam, hindi mo ito magagawa sa akin. Jane Scott, wag mo siyang kunin sa akin. Wag mo siyang agawin sa akin. Hindi! Sam! Hindi! Wag mo akong ganyanin. Miss Judd, ayos ka lang ba? Nasaan si Sam? Nasa hardin siya. Hindi ka pa dapat bumangon sa kama. Babalik ako sa loob ng 2 araw. Mahal, miss na miss kita. Mahal ko, miss na miss kita rin. Hindi! Hindi mo siya pwedeng tawaging ganyan. Gagawin ko ito. Mahal. Baliw ka ba? Sam, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, huwag mo akong tratuhin ng ganyan. Hindi mo dapat ginawa ito sa simula pa lang. Ito ay ganti. Sam, pasensya na. Hindi ako nakasama sa iyo. Dadalahin kita sa isang lugar. Bakit mo ako dinala rito? Sue, anong ginagawa mo? Sam, nasaktan ka dahil hindi kita naprotektahan sa club. Daranasin ko ang sakit mo. Nang 100 beses. Sam, huwag mo akong kaawaan. Kailangan kong ayusin ang mga pagkakamali ko. Pero hindi iyon sapat. Babayaran kita ng 100 beses. Nababaliw ka ba? Oo, baliw ako. Matagal na akong baliw. Pero ikaw lang ang makakapagpagaling sa akin. Wala kang katwiran. Sam, alam kong nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Kung patuloy kang mananakit sa sarili mo, aalis na ako ngayon din. Sam, 3 araw na lang ang natitira. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Hindi na ako mananakit sa sarili ko. Nakikiusap ako sa iyo.
Pakiusap? Huwag mo akong iwan? Sam, naaalala mo ba? Minsan mong sinabi na kung maghalikan tayo habang umiikot ang roulette sa pinakamataas na punto. Magkasama tayo magpakailanman. Naaalala mo ba ang sinagot mo sa akin? Sabi mo, dapat maghalikan tayo sa pinakamababang punto para hindi na tayo muling magkita. Kung maibabalik ko lang ang panahon, Walang pangalawang pagkakataon. Dapat na tayong umuwi. saglit lang. Tingnan mo. Nagustuhan mo ba? Sue, ganito ka ba noon manligaw kay Ben? Hindi. Ikaw lang. Para lang sa iyo ang lahat ng ito. Bukas na ang huling araw. Sam! Sam, may mahalagang bagay sa loob nito. Buksan mo ito sa huling araw. Sam, unang nakita kita sa handaan ng pamilyang Lead. Naka-white shirt ka, nagpapakain ka ng isang tuta, maingay at masaya ang lugar, pero tahimik at kalmado ka sa sarili mong mundo. Ako lang ang nakapansin sa'yo, pero pagkatapos, tumingin ka sa akin, lumapit, at ngumiti. Mula noon, alam kong hindi ka na muling aalis sa mundo ko. Ang handaan ng pamilyang Lead? Si Jane kaya yung babae noong mga nakaraang taon? Sam, narinig kong binabagabag ka na naman ng anak sa labas. Nagpadala ako ng gamot para sa iyo sa ngalan ng pamilya namin. Hindi ako sigurado kung nagamit mo na. Gusto ko sanang puntahan ka mismo, pero wala akong mahanap na dahilan. Sam, Ika, 18 kaarawan mo ngayon at anibersaryo ng pagkamatay ng nanay mo. Lumipad ako papuntang Sonos at naghintay sa labas ng sementeryo buong araw para sa'yo. Nakita kitang umiiyak mag-isa sa tabi ng puntod. Bumili ako ng paborito mong chocolate cake at iniwan ko sa may gate. Sana ay kumagat ka. Sam, gusto ng tatay mo na pakasalan ng anak niyang sa labas ang isa sa aming pamilya. Pero pumayag ako. Ito lang ang pagkakataon na maililigtas kita. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin, nagtagumpay ako. Posible kaya? Na hindi aksidente. Ang pagkakoma mo? Sam? Sam? Miss Judd, may masamang balita. Umalis na si Mr. Shaw. Ano? Habulin mo siya. Noted. Yane? Jane, nasa bahay na ako. Nasaan si Jane? Sam, may masamang balita. Anong nangyari? Nawawala si Jane. Ano? Mr. at Mrs. Scott, Mr. Shaw, hinanap namin sa lahat ng lugar, pero hindi namin mahanap si Miss Scott. Magpatuloy sa paghahanap. Sige. Rue, kailan mo huling nakita si Jane? Kagabi. Lumabas siya para bumili ng mga damit mo. Pero hindi na siya bumalik. Kakakagaling lang ni Jane. Kung may mangyari sa kanya, paano na tayo mabubuhay? Hindi kailanman nagpalipas ng gabi sa labas si Jane. Kung may nangyari, sana ay sinabi niya sa atin ng maaga. May nangyari siguro. Tumatawag sa akin si Jane. Jane, nasaan? Sam, ganun ka ba kagustong iwan ako? Sujad, nasaan si Jane? Huwag kang mag-alala. Narito siya. Sue, ano ang gusto mo?
Alam na alam mo ang gusto ko. Palayain mo si Jane. Pumapayag ako sa kahit anong gusto mo. Mahal na mahal mo talaga siya. Ms. Judd, ibibigay namin ang anumang kailangan mo. Huwag mo siyang saktan, Jane. Sam, alam mo ang gusto ko. Pumunta ka rito mag-isa. Pwede kang tumawag ng pulis, pero isipin mo ang kahihinatnan. Sue, alam mo ba kung gaano kita kinaiinggitan? Nakakatabi mo si Sam araw-araw. Samantala, ikaw lang ang nakikita ni Sam. Pero tingnan mo kung paano mo siya tratuhin. Nabulag lang ako ni Ben. Sue, kalimutan mo na. Hindi pwede. Lalo mo lang mapopoot sa'yo si Sam. Hayaan mo siyang mapuot sa akin. Mas mabuti na yon kaysa makalimutan niya ako. Bakit mo ginagawa ito? Huwag kang magpanggap na santo. Hindi pa ako talo. Sue Judd! Sue Judd! Nasaan si Jane? Nasaan siya? Sam, huwag kang mag-alala. May dalawa kang pagpipilian. Narito ang 4 na baso. Isa sa mga ito ay may lason. Gusto kong pumili ka sa pagitan ko at ni Jane Scott. Anong balak mo? Kung hindi ka pipili, hindi mo siya mahahanap kailanman. Paano mo aasahan na makapagpapasya ako? Sino ang pipiliin mo? Sa bawat salitang sasabihin mo, iinom ako. Ibig sabihin, kung sasabihin kong siya ang pipiliin ko, hindi niya iinumin ang huling baso. Kung hindi, tiyak na mamamatay siya. Pinagbantaan mo ako ng kamatayan. Hindi, Sam. Hindi kita pagbabanataan. Gusto ko lang malaman kung sino ang mas mahalaga sa iyo. Ako. Ako ay pinipili. Sabihin mo sa akin. Yane. Sam Shaw. Lupit mo talaga. Sue. Nasa basement siya. Sue. Tumawag ka ng 911. Yane. Jane, pasensya na at nahuli ako. Huwag kang matakot. Sam. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Hindi niya ako sinaktan. Gusto lang niya ng patas na laban. Gusto niyang makita kung sino ang pipiliin mo. Ginoong Sam Shaw, tinatanggap mo ba si binibining Jane Scott bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa? Oo, tinatanggap ko. Sam, nakabalik ka na. Pumanaw si Ben nang wala pang 1 buwan. Matapos pakasalan si Ginang Judy Judd. Wala pa rin malay si Max matapos mag-stroke. Sam, sabi ng doktor, baka habang buhay na siyang mahiga.
Sam, sabi ng ospital, sobra sa lason ang nainom ni Sue. Himala na nakaligtas siya. Pero, baka hindi na siya magising? Mula noon, nawalan na kami ng komunikasyon. Ang natira na lang ay mga lumilipas na alaala. Sue, magpahinga ka ng payapa.